Narito na ang PTV Balita ngayon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang selebrasyon ng ika-67 anibersaryo ng Naval Special Operations o NAVSOCOM Command sa Sangley Point, Cavite. Dito sinaksihan ng Pangulo ang demonstrasyon na nagpapakita sa specialized skills sa SEAL o Sea, Air and Land Operations ng Philippine Navy Elite Force. Nanguna rin ang Pangulo sa paggawad ng parangal sa mga tauhan ng NAVSOCOM na nagpakita ng kagalingan sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Iniimbestigahan na rin ng Department of Justice ang pamamaril sa radio broadcaster na si Juan Humalon sa Misamis Occidental. Ayon kay Justice spokesperson Nico Clavano, sa ngayon nagsasagawa na ng hiwalay na investigasyon ang National Bureau of Investigation o NBI. Nakikipag-ugnay na rin ang hensya sa Presidential Task Force on Media Security upang mapanagot ang nasa likod ng krimen. Samantala, inilabas na ng PNP ang computerized facial composite sketch ng isa sa mga suspect sa pamamaril. Nasa 5'5 hanggang 5'6 umano ang taas nito at edad 40 anyos pataas ang isa sa mga suspect. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Julius Pacot ng PTV Davao. Mayong adlaw, subling nagpahinumdom ang Commission on Elections ug ang Department of the Interior and Local Government kung DILG sa tanang mi kandidato sa nakalabay nga barangay ug sanggunang kabataan kon SK election sa pagsumite sa ilang Statement of Elections Contributions and Expenditures kun SOSE. Ang SOSE mao ang komprehensibong report kabahin sa mga nadawat nga campaign contributions ug sa tanang gigasto sa nidaog bisan sa napildi nga mga kandidato sa barangay election. Ubos sa Republic Act number 7166 o ang Synchronized National and Local Elections and Electoral Reforms Act, walay elected officials ang tugutang makalingkod sa pwesto sa barangay kung wala naka-file silang SOSE. Gimanduan ang tanang kandidato sa pag-file silang SOSE sa Office of the Election Officer diya silang lugar una ang November 29, 2023. Ang masing kinsamang kandidato nga pakya sa pag-submit silang SOSE sa duha ka sagunson nga eleksyon dili natugutan pa nga makadagan sa musunod nga mga piniliay. Samtang ikumpirma sa Commission on Elections Region 11 nga natapos na ang pagproklama sa mga tanang nidaog nga kandidato sa tanang barangay dinhi sa Davao Region. Ang mga newly elected barangay officials gihatagan lamang og hangtod 3 ka semana sa DILG alang sa transition period sa direkta nga ipagula sa Department of the Interior and Local Government kung DILG. Lakip sa angayang buhaton karong sa mga outgoing nga barangay ug SK officials maong pag-submit sa final inventory sa barangay ug SK properties, financial records ug mga dokumento sa mga minutes of meeting ug uban pa. Dili man na pwede nga mo-action ang bagong kapitan kung wala siya basis. Basin og na-desisyon na siya sa miyaging administrasyon. For example, na obligasyon nga kontrata for paayos sa mga drainage. Ug mao katong mga nagunang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pacot. Mayong adlaw. Daghang salamat Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.